Ganyan naman kako yung tenor ng desisyon. Aha. At sinabi pa niyang immediately executory. Yan. Aha. Ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Una, Sen, kayo ba'y kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalan kasi tayo na Duterte Black. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang po natin itong tungkol kay Kung Marcolita na pati ho tayo binabash. Grabe no, nag-post kasi ako sa FB page ko na sinabi ko na si Kung Marcolita ay may mga binibitawang salita. Ngunit ang mga followers ko doon sa Facebook galit na galit sa akin. At hindi yata sila nakapaniwala sa pinupost ko at tila bang ang punto nila ay binabanatan ko si Kung Marcolita. Disclaimer po lang muna mga kabisdak. Hindi po ako galit kay Kung Marcolita. Hindi ko po siya inaatake. Hindi ko po siya binabash. Ako po ay, siyempre, pinost ko lang po yung kanyang sinasabi. Dahil pinuputakte rin po tayo ng mga ensaymada vloggers na tila bang pinapalabas po nila na tayo daw ay nabudol ni Kung Marcolita noong nakaraang eleksyon dahil nga iba po yung binitawang salita ni Kung Marcolita. Bago po natin palawagin yung usaping ito, palike muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa pagsuporta sa Berada Aguila. Ito. Marami po kasing mga Duterte diehard supporters na balat sibuyas. Hindi ho nila matanggap-tanggap yung mga post natin at feeling nila kalaban po tayo ni Kung Marcolita. Okay. Ngayon po, ito po ang ating pag-uusapan. I-rebat lang po natin yung mga berada ng mga ensaymada vloggers kay Kung Marcolita at mga banat po sa ating mga DDS. Sinabi po ni Kung Marcolita legit na hindi po siya Duterte Black at sinabi pa niya na hindi siya miyembro ng PDP Laban. At ayon po sa mga ensaymada vloggers, nabudol po daw tayo ng mga DDS. Ngayon, sinabi rin po ni Kung Marcolita na kaibigan niya si Pangulong Bongbong Marcos at nagbulungan pa nga daw sila. Okay. Okay ha? Okay, palike mo na, pa-share. Bago po natin pag-usapan yan at bago po tayo magkomento, i-play po natin yung mga video na sinabi ni Kung Marcolita, yung mga katagang iyan. Kasi marami pong nagtutroll sa akin, sabi, panoorin mo bisdak ang buong video bago daw ako mag-post. Tika, FB ko yun, talagang mag-post ako. At wag po kayong mag-alala, kahit malawak po ang aming pag-iisip. Yung mga nagsasabing makitid yung utak namin, ay shame on you. Until hanggang ngayon, subscriber ko pa rin kayo. Sinicheck ko naman yung mga trolls. Putya, walang mga profile. Nakalak yung mga profile nila. Pero ito, ipi-play po natin yung video. Pakinggan po natin ng maayos ang kanyang mga sinasabi. Bago po tayo mag-react, bago po kami ninyong ibabash. Again, hindi po namin kalaban si Kung Marcolita. Sasagutin lang po natin itong pinapakalat ng mainstream media at ng mga ensaymada vloggers. Narito po. Pakinggan po natin mga kabisdak. Teka lang, hindi yan. Teka lang, Sen, isa pa po siguro ang, ayaw ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito. Kasi doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran Ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ay hindi pupunta doon sa zona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-appreciate pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na
ang Duterte Black ay hindi pupunta. Wala akong alam doon. Ang sabi mo ni Senadora Amy, nagsalita ata, si iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban eh. Correct. Alam nyo opo. naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Tingnan nyo yung video, oh. lang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun ho. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Exactly. Kapag kakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Correct. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng aksyon natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n eh. Siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Exactly. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. At totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami nung umaga, bago kami nagiwahiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta Ayun. sa Batasan Complex sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino Opo. na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. So, Correct. tama pala yung paliwanag natin noong isang araw, Nelson. Na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit Correct. siguro Tama. palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Pagkatapos naming bumoto ng speaker, ay ng presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this Ayun. afternoon. But we will converge in Batasang Pambansa Oo. in time to hear the message of the President. Oho. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Opo. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang may May kagustuhan nun. kagustuhan noon at Oho. sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Ngayon, tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo at nagbatian kami, palagay ko naman ay isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Correct. Opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya. Alam ka naman, alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Opo. Lalo sigurong pagtatakan, nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking issue. O di baka mamaya, lalo naman tayong... Oo. Ganun daw po yung tagpo na yun. Ano daw binulong sa inyo? Kasi pag bulong, sabay palo sa inyo. Parang sabi Nasaan ni ba yun? Kanor Bing eh. O, ipakita mo nga, direct. Kasi hindi ko pa nakita. Ipakita mo, direct. Muna sa simula. Yung, yan. Nandiyan, yung mula kanina. Ayan. Yan o. Ayan, nagyakapan binulong sa dyan. inyo, Sen eh. Bulong nga eh. Pero pagka-bulong, Oo nga pala, no? hindi pinaririnig sa iba yun. Kaya nga, kasi kung hindi naman niya binulong, di sana narinig ng lahat. So, ano? halimbawa naman, kung halimbawa pasigaw yun, hindi nyo na ako tatanungin dahil narinig nyo lahat sigurado yun. Si speaker naman po, yun sabi niyo, may sinabi rin sa inyo eh. Binulong din, binulungan Nakita din, mo yung naman awards. yan, oh. Oo. Ayan, Pero oh. magkakilalan man kami ni Speaker, di ba? Ba't tinanong kung paano ka ba nanalo? Hindi mo sinabi, ayaw kang paniwalaan ng broadcaster na nananalo ka, parang ganun. Eh bakit naman yung... Yung iba. bali, nagyakapan din naman kami ni Speaker, ba't hindi nyo man lang itanong, ano ba binulong sa'yo? Patay dahil yan. Okay, sa mga trolls, ayan, baka sabihin ninyo na sarcasm lang yung sinabi ni Senator Kong Marcolita na magkaibigan sila ni President Marcos. Unahin ko muna yan sagutin, ha. Bakit ba nagyakapan si Kong Marcolita, si Romualdez, no? Simple lang ng at nita ni Ngagba. Simple lang naman sagot niya. Kaibigan kami, eh. Oh. Siyempre, kaibigan ko yan. Babatiin ko yan. So, nagyakapan kami dyan. At may binubulong pa. Ang tawag dyan po, respeto. Sa totoo lang. Siyempre, presidente si Bongbong, senador ka. Oh.
ay lumapit sa'yo. Alam ka naman, hindi mo respetuhin yung presidente ng Republika ng Pilipinas na kahit galit ka dyan, matik talaga, respetuhin mo at huwag ka naman magiging bastos. Lalo na po si Kung Marcolita, siya po ay isang abogado at kakailik lang po na senador. Siyempre, may experience siya yung pagpunta rin po diyan sa SUNA, no? Kasi ang reason ni Kung Marcolita, siyempre tungkulin ko 'yan bilang isang senador, no? Na pumunta sa SUNA. First time din niya po pumunta diyan sa SUNA bilang isang senador. Pagbigyan naman ho natin. Ngayon ito. Marami pong binabanat sa atin ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba na tayo daw ay nabudol ni Kung Marcolita. No, dahil sa pahayag ni Kung Marcolita na hindi siya PDP laban at hindi siya Duterte Black. Kami ba nabudol o baka kayo? Unahin po natin yung sinasabi niya sa PDP laban. Totoo po yan. Since day one, alam na po natin yan. Ang tanga mo naman kung hindi mo alam yan. Hindi ho talaga miyembro ng PDP laban itong si Kung Marcolita dahil ito ay guest candidate lamang. No, guest candidate lamang siya. At nagulat nga ho kami noon, nung launching ng PDP laban, nandun siya. Nakasuot siya ng kulay blue na jacket. At sinabi ko na rin po yan dito noon pa sa channel natin. So walang pagbubudol doon. Hindi tayo nabudol. Dahil ang totoo naman talaga yung sinabi ni Kung na hindi talaga siya miyembro ng PDP laban. Hanggang ngayon, hindi po siya miyembro ng PDP laban. Kinuha lang nating guest. Pasalamat tayo, pumayag din po siya. Doon na dagdagan po ang line-up ng Duterte. Yan po ang maliwanag. Wala pong pambubudol doon. Dahil alam na po naming mga DDS, mga Ensaymada, Bulagers, makinig kayo, na si Kung Marcolita, hindi po talaga yan kasapi sa PDP laban. Ako, miyembro ako ng PDP laban. Nanunumpa ako sa PDP. Pero hindi po ako nasaktan dyan. Totoo po yan. Ang tangi lang po siguro natin tanggapin, mga ibang DDS, na sinabi niya talaga na hindi siya miyembro ng PDP laban. At huwag niyo po kaming ibabash na kinukontent namin at pinost namin sa social media dahil totoo po yan. Tanggapin natin yan. Walang mali siya dyan. Dahil sinabi niya ho mismo na hindi siya miyembro ng PDP laban. Sana maliwanag tayo dyan. Di ko mo nag-post kami doon, galit na kami kay Kung Marcolita. Hindi po kami galit. Kasi kung galit pa kami, edi sana binanata na namin si Kung Marcolita. Masama lang yung interpretasyon ninyo sa mga post namin. Yung damdamin lang ninyo, parang sobra-sobra po hindi ninyo matanggap na may mga post kami ng ganon. Again, hindi po kami galit dito. Kay Kung Marcolita, dahil hindi po kailangan nating magalit. Sa totoo lang. Wala pa namang reason para magalit tayo kay Kung Marcolita. Pangalawa, bakit sinabi niya na hindi siya Duterte Black? Sino ba kasi nagpauso ng Duterte Black? Meron ba nagpauso ng Duterte Black? Dineklara ba ng PDP laban ng mga ibang senador na sila ay Duterte Black? Wala naman, di ba? Ang nagpasikat yan, mainstream media. Which is tama po dito si Kung Marcolita, hindi naman ako miyembro ng Duterte Black. Dahil wala rin naman silang kasunduan na sila ay Duterte Black. Wala naman silang pirmahan. Wala naman silang panunumpa na sila ay Duterte Black. So ngayon, ano po yung ipaghimutok natin ng butsi? Talagang walang ganon. Sinabi ba ni Tatay Digong, Inday Sara, na ito ay Duterte Black? Ang tanging nagbansag sa kanila dyan ay mga mainstream media. Saan po kinuha ng mainstream media itong Duterte Black? Meron pa akong video na ipe-play. Panoorin po natin mga kabisdak. O ito. Nakapag-comment na kami. I don't know kung nakapirma niya iba. I guess, Ako nakapirma na ako. pero, Wala na kung sino-sino kayong Duterte Black na nag-comment. We call ourselves as Luther 7. Luther 7. So that's you. Senator Bungo, Senator Ruben Padilla,
Senator Marcolita, Senator Amy Marcos, Bilyar. and the two Villas. Pero Senator Ivy, sir, nag-commit na rin? Diyan po nag-umpisa yung sinasabing Duterte Black. Galing sa media. Tinanong po si Senator Bato. Sinagot naman ni Senator Bato. Duterte 7 kami. Kasama si Kong Marcolita. So ngayon, hindi kasama sa sinasabing Duterte Black si Kong Marcolita. Hindi kulang na. Hindi na Duterte 7. Duterte 6 na. Yung sinabi dyan ni Senator Bato kasi Duterte 7. Okay. Ako, hindi ko binigyan ng mali siya dyan eh. It doesn't matter eh. Hindi naman yung hinahabol natin eh. Ang mahalaga, may naniniwala sa prinsipyo ng mga Duterte. Kahit sasabihin niya hindi siya Duterte Black, pero ipinaglalaban niya ang mga Duterte, puta goods tayo dyan. Magkakampi tayo dyan. Kahit sabihin niya, hindi ako didiis, pero ipinaglaban mo ang mga Duterte, goods tayo dyan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. No? Bibigyan ko lang ng halimbawa. Si Ma'am Rowena Guanzon. Sinabi po ni Ma'am Rowena Guanzon, hindi ako didiis. Ako ay pinklawan. Nagustuhan lang ako ng mga didiis dahil sa mga atake ko kay Tamba at kay Ngagba, kay Marcos. Pero hindi siya didiis. Bakit? Sumama ba yung loob natin doon? Hindi. Goods pa rin sa atin yon. Kasi magkapareho ang ating prinsipyo ni Ma'am Rowena Guanzon at itong si Marcolita, same din. Bakit ba sasabihin ng mga Ensaymada vloggers na tayo ay binubudol ni Kong Marcolita? Hindi tayo nabudol. Ang totoo niyan, lahat ng mga ginagawa ni Kong Marcolita noon ay talagang pabor sa atin. Bakit nga ba nagustuhan natin si Kong Marcolita? Bakit ba natin nagustuhan si Kong Marcolita? Paano ba natin nakilala si Kong Marcolita? Dahil sa kanyang maprinsipyong paninindigan. Nung hinanap siya ni Tatay Digong, dahil lumanga si Tatay Digong doon sa kanyang ginawa ni Kong Marcolita sa ABS-CBN, doon nag-umpisa yung suporta ng mga DDS kay Kong Marcolita. Kahit hindi sinabi ni Kong Marcolita na Duterte sa DDS siya, bakit po tayo sumuporta doon kay Kong Marcolita? Kasi nga, ang kanyang prinsipyo, umuo yun at sumisigon sa ating mga prinsipyo, nagkapareho eh. Alangan naman hindi ka susuporta. Di ba ho? Ito, pakinggan po natin muna itong bidyong ito na talagang pinuri ni Tatay Digong. Si Kong Marcolita, kongresista pa ito. Papanoorin natin guys. Para at least mag-guide din tayo. Baka sabihin ng mga Ensaymada vloggers mo, sana budol kayo. Hindi po kami nabudol. No, kahit kailanman, hindi po sinabi ni Kong Marcolita na Duterte supporter siya at Duterte Black siya. Hindi niya sinabi yon. Walang pambubudol doon. Bakit natin sinuportahan? Kagaya ho nito, pakinggan mo natin. Marcolita, nung nainteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa... But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot Correct. sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila, hindi nila masabi at nasabi mo. Pinalabas mo ang lahat kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS-CBN na sa matagal na panahon, I said, government, and even ako, na pinaputo ko lang yung mga mali nila, but nobody carried the name of the Republic of the Philippines para doon sa Kongreso. Ikaw yun. And I was very much impressed. So nagtatanong ako. You are a principled man, extremely honest, with integrity. At nung nalaman ko, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth.
Kaya ako yung mismong personal nagsabi sa iyo kung sana maging Maging senador ka, naputol yung video. Yung sinabi ni Tatay Digong. Kaya nga yung 2022 presidential election, tumakbo siya sa pagka-senador. At sure win na po dapat siya doon. Hindi natin alam bakit bigla siya nang withdraw, sa totoo lang. Dahil ang mga DDA, solid sa kanya. Because of former President Rodrigo Roa Duterte, na hinangaan talaga ni Tatay Digong, si Kong Marcolita at tinatawag na principal man. Doon po nag-umpisa. Dahil sa ibig-sabihin. Alangan naman hindi tayo susuporta kay Kong Marcolita, na maganda naman talaga ang kanyang ginagawa. Principal man. Ngayon, yung sinabi niya Duterte Black, na hindi siya miyembro, alam mo sa akin, sa totoo lang, okay yan, goods yan. Dahil ang totoo naman talagang, solid talaga ha, nadeklara silang Duterte kami, 3 lang naman talaga dyan. Except kay Mangga, talagang manggagamit yan, yawag. No? 3 lang naman talaga dyan ang sinasabing Duterte kami. Si Senator Bato, di ba? Kuya Bungo, di ba? Senator Robin Padilla. Yung 3, nagdeklara silang Duterte talaga kami. Sinabi nga ho ni Kong Marcolita, ni Senator Robin Padilla, kahit sunugin nyo man ako, mga ngamoy Rodrigo Roa Duterte ako dito eh. Yung 3, pag yung 3, umiba ng landas at sasabihin, hindi kami kasama sa Duterte Black, ay gago talaga. Ito yung dapat ibabas natin, yung 3. Kasi nagdeklara sila eh. Talagang solid sila. Pero dito kay Kong Marcolita, wala kang ikakasama ng loob dito. No? Respetuhin mo na lang dahil totoo naman talaga. Wala namang pirmahan dyan sa Duterte Black. Pinasikat lang naman yan ng mainstream media. Tinanggi ni Kong Marcolita, totoo man ho yun. Pero nakakabuti yun para sa akin. Bakit? Meron siyang hawak na Blue Ribbon Committee. Siya yung chairman. Tama yung sinabi ni Tatay Digong, maging neutral ka dyan. Hindi ka pwedeng papanig sa mga Duterte. Hindi ka po pwedeng papanig sa mga Marcoses. Kailangan yung decision mo, neutral ka, wala kang kinikilingan, wala kang pinoprotektahan. Yung impartiality. Kailangan pangalagaan mo yan. At walang maniniwala sa'yo. At pag pumabor ang decision mo sa mga Duterte, at dahil namarkahan kang Duterte Black, babatikusin ka ngayon at sasabihin, pumabor ka dahil Duterte Black ka. Pag pumabor na naman yung decision mo sa mga Marcos, dahil Marcos ka, di babatikusin ka namin. Marcos ka kasi. Kaya pumabor yung decision mo, di mas maganda, neutral ka. Tama lang po itong sa akin, na habang hindi pa nag-umpisa itong Senado formal, no, sa mga hearing, magdeklara ka na neutral ka para hindi ka masita. Kagaya po itong ginawa sa kagaya po itong banat sa kanya ni Karen Davila. Di ba ho? Diyan pa lang mag-isip si Kong Marcolita, tika. Kung ako, tutuldukan ko na yan. Hindi po ako Duterte Black. Maging neutral ako. Tama lang ho yun. Ginagawa sa atin ni Kong Marcolita. Excuse me po. At para mapangalagaan po yung impartiality at pagiging neutral niya at manatili yung pagiging principal man na sinasabi ni Tatay Digong sa kanya. Wala tayong question dyan. Yung pagkakaibigan nila ni Bongbong Marcos, totoo naman talaga, kaibigan yan sila eh. Mula noon hanggang ngayon, kaibigan. Pero binabatikos niya. Okay po yun. Para sa akin. Pero kung Marcolita, kaibigan mo lang yan, huwag mo kaming idamay. Pakinggan nyo po, yung sinasabi ni Kong Marcolita, tinanong din siya, bakit? Ano yakap? Anong meron? Ito, pakinggan nyo po. Kasi may naunang tagpo dyan, Sen, na mayroong mga senador din na parang ayaw pansinin ng Pangulo eh. Correct. Bakit daw nung nauna kayo nakita, nag-abrisiete pa sa inyo?
Eh, magkaibigan nga kami. Baka hindi niya kaibigan yun. Bakit nyo? Mo yun? Yun nga, no? Yun ang paliwanag, ha? Naintindihan nyo na. Huwag yun ang... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, hindi mo na kaibigan? Exactly. Kasi ako, ugali ko yun. Kahit kaibigan, pag may mali ka, Walang problema. sasabihin ko. Yun ang tunay na Palagi kaibigan. ko sinasabi sa inyo yun, di ba? Maski yung magkakilala ko. Pag nakita ko na maring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa, sa katatama ng mga pangyayari, bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko sapagkat kaibigan ko siya. Exactly. Lalong-lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Meron ako sasabihin. Masama ba yun kung sasabihin ko yung totoo? Kung halimbawa, magdamdam sila ron. Aba, hindi sila tunay na kaibigan, di ba? Napanood. Kapag mali yung kaibigan, pupunahin mo. Pupunahin mo. Sa layo mong may tama. Doon nga may papakita mo yung kadakilaan ng pakikipagkaibigan mo. Kasi kung halimbawa, hindi mo itinatama, na sa palagay mo dapat maitama, wala kang malasakit sa kaibigan mo. Ang tawag doon At yung tunay na kaibigan naman, hindi siya magdaramdam doon sapagkat alam niya kagad na pagmamalasakit sa kanya. Tama kayo. Ang tawag ho doon yan, kapag yung kaibigan mo, mali ang ginagawa, pinababayaan mo. Konsentidor ang tawag doon. Tama. Konsentidor yun. Yung mga politiko, alam mo yung mga politiko, kalahati buto, kalahati plastic. Kaya ayaw niya sabihin eh. Hindi naman sila pwedeng makipagkaibigan. Paano makikipagkaibigan yung plastic, di ba? Yun nga po. Kung, Senador, sabihin mo na lang, mga plastic talaga. Walang mga buto. Ito mga kabista, kaibigan naman daw niya eh. Anong problema doon? Mag-ingat ka lang kung sa kaibigan mo kung. Kasi nga, tutuklawin ni dyan. Kasi kaibigan niya, pero pinupuna ni Kong Marcolita. Goods po yun. Dahil bumabatikos naman talaga siya. Diba, yung rally nila dyan sa Iglesia de Cristo, siya nga po nangunguna eh. Binabanatan niya yung mga isyu sa lipunan. Walang masama doon sa pagkakaibigan. Kaso nga lang kung Senador Marcolita, mag-ingat ka po dyan sa kaibigan mo kasi si Tatay Digong, tinuturing kaibigan si Marcos. Diba, sinabi ni Tatay Digong, kaibigan ko yan. Si Bongbong, wala naman akong galit kay Bongbong, pero anong ginawa ni Bongbong kay Tatay Digong? Nasa Dahik, Netherlands, ngayon kinidnap. Kaya kung Senator Marcolita, akala kong pa rin feeling ko kung congressman pa kasi. Senador Marcolita, mag-ingat ka po sa kaibigan mo, baka tuklawin ka. Alam niyo po ganito, bigyan po natin ng benefit of the doubt itong mga pahayag ni Kong Marcolita. Lawakan lang po natin yung ating pananaw. Nakiusap po kami rin sa lahat ng mga subscribers namin, mga supporters ni Kong Marcolita. Huwag nyo po kaming ibabash na tinatapik namin siya. No? Dahil ito ay sagot po natin sa mainstream media, sa mga ensaymada vloggers, na sinasabi po tayong nabudol ni Kong Marcolita. Nagbulungan, hindi natin alam kung anong binubulong. Sabi ni Kong Marcolita, bulong ano ko isasabi? Binulong nga Binati niya si Romualdez. Okay yun, putang ina, sign of respect. Pero respeto lang. Senador ka, wala kang respeto. Huwag tayo gumaya kay Hontivirus. Na birthday ni Kong Marcolita, inilig siyang Blue Ribbon Committee, hindi talaga binati si Kong Marcolita no Hontivirus Yun yung tinatawag na walang respeto. Ito prinsipyo, may respeto na tao. Ano bang gagawin natin yan? Iyan yung pagkatao niya. Alam nyo, magiging kritiko lang ako ni Kong Marcolita kung luluhod siya kay Martin Romualdez, kung luluhod siya kay Bongbong Marcos. Hindi naman siya lumuluhod Very consistent naman ang kanyang prinsipyo at paninindigan. No to impeachment. Nagrally nga ang Iglesia ni Cristo. Sa Lunita, nandun tayo sumusuporta. Inaatake nga si Kong Marcolita ng mga ensaymada vloggers. Di ba? Sino nagdepensa? Kami. Ang Iglesia ni Cristo inaatake ng ensaymada vloggers. Sino nagdepensa? Kami. Kaming mga didiis. Kaya kayong mga supporters ni Kong Marcolita, huwag masyado kayong balat sibuyas. Hindi nyo kami kalaban. Kami po ang nagdidepensa kay Kong Marcolita. Kayo yung mga nagsabi sa akin
na ako daw ay numinipis na daw yung akong pag-iisip, Ugag nyo. Hindi po kayo mga supporter ni Kong Marcolita at ng INC. Kasi kung mga supporter po kayo ng INC at ni Kong Marcolita, dapat kami ang inyong suportahan. Dahil kami po ang dumidepensa dyan kay Kong Marcolita kahit hindi namin kilala yan si Kong Marcolita. Ikinampanya namin yan sa field. Totoong pangangampanya, hindi lang sa social media. Walang bayad po yan. Dahil naniniwala po kami sa kanyang paninindigan. Very consistent. Yung sabi niya, no to impeachment. Kaya sumuporta kami sa kanya. Hinatak namin hanggang eleksyon at gusto namin manalo siya. Bakit ayaw natin kampihin siya? Sabi niya, no to impeachment Anong pambubudol doon? Walang budol doon. Maprinsipyo yun dahil hanggang ngayon, consistent siya. Panoorin po natin to. Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Butol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, kahit kumukuluan tiyan ko. Teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ano nga paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Opo. Sabi ko, Mag-MR daw sila, bakit ka ako? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Ay, hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman ka ako yung tenor ng desisyon, at sinabi pa niyang immediately executory, Yan. ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, Alam mo na. sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado dun. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, para humabol ka pa doon sa desisyon na yun. Isipin mo, void ab initio, unconstitutional, sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Immediately executory, unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo na. Ano ba yung majority ng 15 sila? 8, Opo, 8, Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa Hirapan. Yun lamang isa baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi. Pa rin, Para ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa nga, hirap ka na Ano ba hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nga, hindi, August 11. August 6 na po na pagkasundo. Hindi nga, makinig muna ka. Opo. August 4, Lunes ata yun Opo. Tumawad yung isa. Hindi nga kasi, baka nga magano ng motion for recon Pwede ba kanyang August 11? Nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Opo, sabi naman nung isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senator, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito Magkakasamaan tayo rito ng loob. Magkakainitan tayo rito Exactly. Baka magkasakitan ng loob tayo rito Kinabukasan kanya, walang pasok. Huwebes, Biyernes, Pahinga muna. Sabado, Linggo, Humupa na. cooling off period. Ayun. Sige, sabi ko, papayag ako hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Narinig nyo yan, mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba? Saan yung budol dyan?
Di ba ho? Yan kasabay po yan sa binitawan niyang salita na hindi siya Duterte Black. Iyan isa sa mga nagustuhan natin kay Kong Marcolita. Hindi bumibitaw sa kanyang prinsipyo at paninindigan. Ano ang paninindigan niya? No to impeachment. Until now, senador na siya. No to impeachment. Ang sabi niya, mga kapal naman ang mga mukha na itong mga abogado na ito na mag-file kayo ng motion. Immediate executory unanimous decision yung pasya ng Supreme Court tungkol sa impeachment complaint na diniklarang unconstitutional. May lakas pa kayo ng loob ng ganyan. Di ba ho? Walang pambubudol. Nanindigan sa kanyang prinsipyo. Goods po yan para sa aming mga DDS. Wala po kaming ikinagagalit ni katiting man lang kay Kong Marcolita. Nagpakatotoo lang siya. At tanggapin natin yan yung kanyang prinsipyo. Kaya ngayon ang nagustuhan ni Tatay Digong Ako nagustuhan ko yan. Sa totoo lang. Para magiging patas po siya, nagampanan niya yung kanyang pagiging chairman sa Blue Ribbon Committee at nang hindi rin po siya masilip ng mga kritiko niya na sasabihin, oy, Duterte ka kasi, kaya pumapabor. Ngayon, pag-imbestigahan si Tambaluslos daan sa Senate Blue Ribbon Committee, yung mga kakampi ni Tambaluslos, paano na yan? Magkaroon ng mancha. Pag sasabihin niya, ako ay Duterte Black, at atakihin na naman ang mga Duterte, at sasabihin na naman, ito tuta ng mga Duterte. Hindi po yan tuta ng mga Duterte. Itong si Kong Marcolita, ni minsan, hindi niya po sinabi na siya ay Duterte supporters. Yan ang totoo. Nanindigan lang siya sa kanyang prinsipyo. Alam niyo po si Tatay Digong, it doesn't matter man lang, nasa kalabang ka ba, kakampi ka, sasabihin mo Duterte ka, basta magaling ka, basta may paninindigan ka, iindorso ka ni Tatay Digong na magiging senador. Yun ang ginawa ni Tatay Digong kay Kong Marcolita, na kahit hindi ni sinabi ni Kong Marcolita, DDS ako. Walang pakialam dyan si Tatay Digong. Walang masamang tinapay kay Tatay Digong. Na kahit nandun na nga po si Tatay Digong sa Dahig, Netherlands, may pabilin pa rin po si Tatay Digong. Anong sinabi ni Tatay Digong kay Kong Pulong Duterte? Sabihin mo sa mga Pilipino, huwag kalimutang iboto si Kong Marcolita. Alangan naman, hindi po sasama si Kong Marcolita sa Duterte. In-invite nga po siya na magiging guest candidate at inendorso siya ng mga Duterte noong kasagsagan ng eleksyon. At inendorso pa siya ni Vice President Inday Sara Duterte. Alangan naman hindi sasama. Sasama, that's part of eleksyon. Pangangampanya. Si Raulo ka mang senador, kandidato sa pagkasenador, pag hindi mo sunggaban yung ganyang oportunidad na alam mo naman nakakabuti sa inyo. O sabi, so anong masama doon? In-invite siyempre tanggapin ko. Total pareho naman yung prinsipyo namin. Kahit hindi ko sinabi, magiging PDP ako, maging guest candidate na lang ako. Inendorso ako ni Inday Sara at ni Duterte. Okay ako dyan. Putsa, yung ibang ang mga kandidato nagsiksikan sa mga Duterte para iboto. Ito pa kaya na talagang inimbita at kusang itinaas ng mga Duterte, Tatay Digong at ni Vice President Inday Sara si Kong Marcolita? Muta, eleksyon yan Ang eleksyon ay addition, hindi subtraction. Kailangan sunggaban niya. Walang masama doon. Walang pangbubudol na nangyayari. Dahil until now, very consistent pa rin ang prinsipyo ni Kong Marcolita. No to impeachment. Mantakid mo. Kung totoosin, senador na siya. Kung wala siyang prinsipyo, pwede niya siyang magsabi, bahala kayo sa buhay niyo. Tapos na yung paninindigan ko. Nakuha ko ng boto ninyo. Okay na ako. Mag-enjoy na lang ako sa pagkasenador. Pwede niyang gawin, pero hindi nga po pwede yun. Dahil maprinsipyo siyang tao. May paninindigan siya. Kung mag-ingat ka lang sa kaibigan mo. Mag-ingat ka sa kaibigan mo. Manunuklaw dyan Manunuklaw yan. Huwag kang mag-alala kung yung kaibigan mo lang. Hindi kaibigan namin. Ay, Kung, sorry. Senador na pala. Kung ako nang Kung, sorry, Senador. Marcolita, nasanay kasi ako kay Marcolita na Kung. Dahil doon natin nakita yung kanyang tapang sa Kongreso. One man standing. Paano niya pinoprotektahan
si Vice President Inday Sara. Paano na pinoprotektahan ang konstitusyon? Paano niya ipinaglalaban? Dinuro-duro na nga ho yan ng mga bata ni Tambaluslos Sa tingin mo ba hindi natin suportahan yan? Kaya nga ikinampanya namin. Hanggang field po, nangangampanya kami. Nagpasunog kami sa araw. Sinisigaw namin, Marcolita, naalala nyo, kami dito. Ako, Pastor Kibuloy, kung Marcolita. Sinisigaw ko kasi gusto ko silang mananalo. Si Pastor Kibuloy lang hindi pinalad. Sinabi ninyo, manggagamit si Kong Marcolita. Sa akin, hindi. Kaya kailanman hindi po tayo ginamit ni Kong Marcolita. Tayo po kusang sumuporta sa kanya because of Tatay Digong at Vice President Inday Sara Duterte. Wala po siyang diniklara na siya ay DDS. Wala po siyang diniklara na siya ay PDP. Dahil yan ang totoo. Hindi po talaga siya Duterte supporters. Manga lang siya kay Tatay Digong at si Tatay Digong humanga sa kanya. Yan yung prinsipyo niya. Neutral. Kung kaibigan sila ni Bongbong, so what? Kaibiganin mo yan, Senador. Okay yan. Senador, talaga namang magkaibigan sila. Pero bakit? Saan ba pumapabor ang kanyang prinsipyo? Doon din sa maprinsipyo, sa atin yun. Sabi ko nga sa inyo, si Guanzon Marcolita, walang pagkakaiba. Talagang neutral. Talagang yung kanilang prinsipyo, swak sa mga prinsipyo ng mga DDS. Sana po yung mga DDS na supporter ni Kong Marcolita, yung mga INC na supporter ni Kong Marcolita, kakampi nyo po kami. Hindi nyo po kami kalaban. Alam niyo kung sino totoong mangga? Manggagamit? Ito. Ito talaga. Talagang swak ho ito. Pakinggan natin. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Tingnan mo. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan, on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Intindi Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition. Chinecheck ko Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na Ayan. Mag-ingat po tayo dyan kay Mangga. Dyan tayo mag-ingat, sa totoo lang. Sa mga DDS na supporter ni Mangga, mantakin mo, may pananagutan daw, walang lusot si Vice President Inday Sara. May mga kasong kriminal, patay tayo dyan. Kaya dun tayo mag-ingat. Dahil yan ang tunay na manggagamit. At least ngayon, maliwanag na po sa inyo, mga DDS, mga supporter si Kong Marcolita, kung ano po yung stand ko dito sa lahat ng statement ni Kong Marcolita. Hindi po tayo nabudol, gaya po ng sinasabi ng mga ensaymada bulagers. Nagpakatotoo lang si Kong Marcolita. At ang tanging gawin natin, respeto. Dahil yung kanyang paninindigan, sumisigon sa ating paninindigan at nagkasundo po tayo sa paninindigan ni Kong Marcolita. Maraming salamat po sa iyo po muli mamaya, alas 8:30 ng gabi, live commentary dito sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Bisdak Pilipinas, God first. Maraming salamat po. Bye.